Hello! So, sobrang overdue na ng topic na to kasi ilang months na din na yung nakaraan since na nag-Caribbean cruise kami. So, sobrang busy lang talaga. So, super. Anyway, i-share ko lang ngayon yung expenses namin dun sa 7 days namin na cruise from Miami to Puerto Rico, Dominican Republic, and Bahamas. So, just like any trip, mas nakaka-save ka talaga pag nagbubook ka ahead of time. So, sa cruise, usually 1 to 2 years ahead ng travel is available na yung slot nila. In our case, parang 6 months before na travel namin, dun kami nakapag-decide na for this year, yun yung gagawin namin sa aming bakasyon. So, nag-decide kami mag-book. Anyway, yung cruise line na pinagbuka namin is MSC Cruise. So, bago lang yan sila sa US, and usually yung route nila is sa Europe countries. So, dun sa site ng MSC, nakakuha kami dun ng 7 days Caribbean cruise from Miami to Dominican Republic, Puerto Rico, at saka Bahamas. Per person is 410. Yun lang yung naka-display dun sa site nila. Diba? Mura lang. Anyway, so tinawagan ko yung site nila para mag-book, and doon na diniscuss yung mga tax na add-on dun sa fare. So, taxes, fees, and port expenses nila is 178. Tapos, may optional na travel and medical insurance. Nakatakot naman pag wala insurance, diba? Lalo na pag nandito ka sa US. Anyway, so, per one person is total niya 629. Kaya, diba? So, dalawa kami ng husband ko. Total is 1,258. So, yun lang. For the cruise, yun lang talaga ang babayaran mo sa kanila. So, let's go to other expenses from kung saan ka magagaling going to Miami. So, in our case, dito kami sa Midwest. So, magagaling kami. Yung pinakamalapit na airport sa amin is yung St. Louis airport. So, from St. Louis to Miami, it cost us $460 for 2 person. So, times 2 yun. Mahal din, ano? Really, dapat nandun ka na sa port a day before. Kasi, di ba, kung magta-travel ka pa by airplane, on the same day na alis yung barko, di ba? Pag na-late ka ng flight, wala na yung binayad mo sa cruise. Yun. So, a day before ng biyahe ng cruise is nandun na kami sa Miami. Ay, syempre, kailangan namin mag-stay sa hotel for overnight, and it cost us like $120. Yun. Miami is so expensive. So, let's go dun sa mga optional na expenses. Dun sa cruise, meron silang ino-offer na mga packages like internet package. Kasi syempre, nasa laot ka, wala kang internet. Kung gusto mong connected pa rin, so kumuha ka ng internet package. Meron silang for the whole 7 days. Meron din silang per day lang. Yun. Tapos, internet package. Drink package kung very alcoholic or gusto mo lang ng non-alcoholic drinks package or alcoholic package, meron din ganyan. So, up to you. Then, meron din silang excursion package. Halimbawa, gusto mo nang mag-tour outside the ship, like pamunta kayo ng yung mga city tours nila. So, meron din silang ino-offer na mga ganun. Mga activities na outside dun sa barko. Tapos, photo package, yun. Kung wala talaga kayong planong kumuha ng photo package nila, siguraduhin nyo lang na hindi kayo magpapapicture dun sa mga nag-aalok na kumuha ng picture nyo dun sa loob ng cruise. Kasi,
hindi kayo kumuha ng package, tapos meron kayong mga picture doon, ang ending nun, kukunin nyo din yung mga pictures nyo, which is expensive na. I mean, kasi usually mas cheaper yung package nila before ng sailing nila. So, I think yun yung isa sa mga hindi namin ginawa na kumuha ng photo package. Ang ending, kumuha kami, which is napamahal. Anyway, yan. Maganda din kasi yung picture, sayang naman. Yan. Ano pa yun? So, let's not forget yung tipping culture ng US. So, dun sa charges namin is kasama yung tip. So, per person is 120. So, dalawa kami, 240. Yun, medyo mabigat din. Anyway, binigyan kami ng option kung babayaran namin yung prepaid or magbigay kami ng tip during the cruise, personally dun sa mga nag-serve sa amin sa restaurant or sa bar. So, pinili namin na magbayad ng tip kasi na isama dun sa charges namin. So, parang hindi na kami nag-iisip, parang hindi na hassle. So, yun. Anyway, which is okay din naman kasi lahat pala ng mga staff, ng mga crew dun sa MSC is most of them is puro Pinoy, and masaya kang makakita ng kapwa mo Pinoy kasi yung mga passenger dun is mostly mga Italians, Mexicans, and Latinos, Latinas. So, mafe-feel mo talaga na Asians are minority. So, yeah, nakakatuwa lang kasi parang, alam mo yun, very accommodating, and very thankful ako sa kanila kasi lahat ng mga request namin dun sa bar is granted nila. So, hindi ko na share yung mga granted request namin, pero syempre, we're grateful sa kanila. Yan. Sa mga packages nila, hindi kami kumuha ng photo package, which is mali. Kasi yung ending nga, napamahal pa kami. Yung drink package, kumuha kami ng non-alcoholic package, which is 145 each sa amin. Sabi ko kasi hindi naman ako drinker, so inaano ko na, pwede bang isa lang sa amin ang kumuha ng drinks, which is hindi pala pwede yun. So, drink package is per person. So, for 7 days na yun so, isa sa amin is 145 each. So, that's like $290. As I said before, yung mga tours, excursion tours is optional lang kasi sa loob mismo ng cruise is ang dami ng activities. May mga pa-games sila, music, food, lahat na. Pwedeng magstay ka lang dun sa loob ng cruise. Pero kami is more on adventure kami. So, at saka yung mga ino-offer na package nila is basic lang. So, medyo kami, level up kami. Pagdating sa mga excursion na yan. So, like in Puerto Rico, nag-book kami ng ATV ride, which is nag-travel pa kami from San Juan Port going to Carabali National Rainforest. So, yung expenses namin doon is total siguro naka $200 to $300 kami doon. Kasama na yung mga iba-iba pang expenses. So, yun. And it's good na hindi kami nag-book ng Puerto Rico city tour nila kasi from the San Juan Port, yung the other side nun is yung old San Juan Fort na parang binild ng Spanish na parang nila yun, parang defense nila. So, it's very very old, and kahit hindi ka na mag-tour sa ibang part, basta makapunta ka lang dun, okay na okay kasi ang ganda ng view, may tunnel doon, at saka facing siya doon sa Atlantic Ocean. So,
yun talaga yung pinaka, I think the best thing na napunta namin dun sa Puerto Rico. And, dun sa may, Dominican Republic, yeah, it's good na nag-ano kami, ang ginawa namin dun is city tour naman, which is, I think, nasa $110 yung bayad dun sa pag-book namin, for good for 2 person. Ang hirap lang kasi, ano sila, Spanish speaking, so, hola. I wish nag-learn ako ng Spanish bago pumunta doon sa mga places na yan. Kasi Puerto Rico, Spanish language din sila doon. Dominican Republic, Spanish speaking people din sila. So, I don't know. I need to learn Spanish. So, sa Bahamas naman, yung pinaka-main event namin doon is nag-jet ski kami. And supposedly, meron kaming city tour din, pero at the last minute nag-cancel, and very very bad experience kasi sayang naman yung oras namin, di ba? So yun, so yung jet ski namin, which is supposed to be 5 o'clock, minumove namin na mga 3, siguro mga 3 na yun, tapos natapos kami mag jet ski ng 5 o'clock. Anyway, yung bayad dun sa jet ski na yun is $120, and I think hindi ko naman na-enjoy kasi medyo maalon. So, hindi kami, medyo anxious ako na I think anytime pwedeng may mangyari. At saka umuulan din. Tapos parang, di ba, parang uso dun yung mga hurricane. Kaya, kunting ulan, dumidilim doon, lahat ng tao pinapaalis na sa tubig. So, yun. Anyway, so, bumalik kami ng ship ng 5 o'clock. Pero, before niya, no morning, may nag-recommend sa amin na puntahan namin yung Hotel Atlantis, which is, inisip namin na, sige, puntahan namin. Kaya lang, parang ang challenge is, kailangan naming makabalik ng 7 o'clock dun sa barko. So, by 5, nandun na kami sa may barko kasi basa kami. So, nagpalit kami ng damit. Bilisan. Tapos, nag-book kami ng, naghanap kami ng taxi papuntang Atlantis. So, nandun lang kami talaga para suyurin yung Atlantis. Yung underground nila doon na may mga malalaking, tawag dito, may malalaking aquarium. And, yeah, we beat the time. Siguro na 6:30, nandun na kami sa ship. So, yeah, when I go to places, I make sure that I make most of it kasi we don't know, baka hindi na tayo makabalik doon, and I don't see any plans in the future na bumalik doon sa Bahamas. Bahamas is, I don't know, nabasa ko siya sa book, sa movies, nakita ko sa movies, pero it's entirely different kapag nandun ka na. Parang, yun lang, nakaka-curious siya pag nakikita mo siya sa movies, but I don't think, personally, I will not go back there. So, yeah.